Kimli, bakit si Maiden? Sa kanya ko po nakita ang lahat. Sa kanya niya daw nakita ang lahat. Wala na tayong question doon. Hindi lahat na. Kaya sa kanya nakita ang lahat. Ikaw naman, Ma'am Maiden, bakit si Kimli? Mapagmahal po, mapagbigay, at mapag-ubaya. Mapagmahal, mapagbigay, at mapag-ubaya. Yun pala yung qualities mo. Kaya ikaw ang pinili at napili ni Ma'am Maiden, Kimli. Pero alam ba ninyo, bago pa ninyo pinili ang isa't isa, pinili na kayo ng Diyos para sa isa't isa. Hindi lang kayo nag-design at nag-decide na magsama, kundi ang unang nag-design at nag-decide ay walang iba kundi ang Diyos. Pinili kayo ng Diyos mula sa karamihan. Isipin nyo, bilyon ang tao sa buong daigdig. At ang Panginoon nagdesisyon na kayo ay magsama. Ang Diyos ang nagdesisyon. Ang Diyos ang unang pumili. At yung desisyon ng Panginoon na yon at design niya ay perfect. Kayo ay perfect para sa isa't isa. Kahit na dumating yung punto na hindi na siya maging lahat-lahat sa iyo. Kahit na dumating yung punto na akala mo ay siya ay mapagmahal. Kahit na dumating sa punto na akala mo siya ay mapag-ubaya. Akala mo, marami tayong akala, darating yon sa inyong punto ng minsan sa inyong buhay. Yung mga imperfections na yon ay design pa rin ng Panginoon. Bakit? Sapagkat kung kayo ay sa iba mapupunta, baka hindi kayo magkakaunawaan. At alam ng Diyos na dumating man sa punto ng buhay ninyo na hindi na kayo magkakaunawaan, alam ng Diyos, Ma'am Maiden, na si Kimli lamang ang tanging makakaunawa sa iyo. Alam din ng Diyos na kapag dumating sa punto na kayo ay sinusubok na ang inyong pagsasama ng habang-habang buhay, alam ng Diyos, Kimli, na tanging si Ma'am Maiden lamang ang makapagbibigay ng satisfaction sa lahat ng iyong pangangailangan pag dumating yun. Kaya perfect kayo sa isa't isa kahit na mayroong imperfections. At yung mga imperfections ninyo ang magpapa-perfect mismo sa inyong pagsasama. At yung inyong pagsasama ay panghabang buhay. Habang buhay lang. Pag namatay, hindi na. Kaya ang lalaki o babae, pag namatay yung isa, pwede mag-asawa sa iba. Pwede magpakasal. Bakit? Natapos na yung kontrata eh. Kasi ang kontrata ninyong pipirmahan ngayon, habang buhay lang. Sa buhay sa kabila, hindi na kayo mag-asawa. Kayo magtuturingan na magkapatid. Kaya habang buhay itong inyong kasal. Walang forever. Pero, ang inyong pag-asama ng panghabang buhay dito sa lupa ay gawin ninyo na parang may forever. Yun yung inyong nakatingin lagi kayo dun sa forever, sa langit kasama ang Diyos. Mangyayari lamang yon kung yung tungkulin na ipinagkaloob sa inyo ng Panginoon ay inyong may sasabalikan. Pinagsama kayo ng Panginoon at ang sabi sa mabuting balita ay huwag paghiwalayin ng tao. Huwag paghiwalayin ng tao. Kimli, tao ka. Ma'am Maiden, tao ka. Kaya pag dumating sa punto na kayo ay meron ng sigalot at hindi na pagkakaunawaan, huwag sanang maging option ninyong dalawa ay yung kayo ay maghiwalay. Sapagat kayong dalawa ay tao, maging kayong mag-asawa ay walang kapangyarihan na maghiwalay. Wala kayong karapatan, wala kayong right
Kahit pa sabihin, malaya ako, may right ako bilang tao. Kapag kayo na ikasal, yung right na yon, tinatalikuran ninyo. Yung right na maghiwalay, sapagkat kayo tao. Ano mang pinagsama ng Diyos, ay huwag paghiwalayin ng tao. Amen? Kahit pa, maisabatas ang divorce. Hindi ninyo pwedeng isipin na batas na yon. Siguro pag hindi kayo na kami nagkaunawaan, pwede na kami maghiwalay. Mayroong dalawang epekto ang inyong kasal ngayon. Yung kasal ninyo sa simbahan, dalawang epekto. Kasal na kayo sa ating relihiyon, kasal din kayo sa civil. Pag naisabatas ang divorce, ang pwede lang pakialaman niya ay yung civil effect nito. Pero yung religion effect, yung epekto nito sa ating relihiyon, yung sacramental effect, ay hindi nito pwedeng paghiwalayin. Sa totoo lang naman, kung tutusin, ay kapag inaisabatas yan, hindi pa rin maapektuhan yung pagiging sakramento ng kasal. Kaya may mga mag-asawa na maghihiwalay, magdidesisyon maghiwalay, kailangan pa rin nila ng annulment pagdating sa simbahan. Pero bakit ito tinututulan ng simbahan, itong diborsyong ito? Sapagkat ito'y banta sa lahat ng mag-asawa at pamilyang Pilipino. Banta, threat. At magkakaroon ito ng kalituhan sa marami mag-asawa na ikinasal sa simbahan. Na pwede nilang isipin na, ikinasal kami sa simbahan, so batas ng divorce, pwede kami maghiwalay. Hindi. Na malilito sila. Maraming kalituhang mangyayari. Kaya tinututulan ng simbahan, magdudulot ng kalituhan, ang mga bagay na ito, at magiging banta sa mag-asawa at sa pamilya. Pero kayo, Kimberly at Maiden, dahil unawa ninyo ang mga bagay na ito'y malayang pasya ninyo. Walang pumilit sa inyo. Hindi kayo pinilit ng inyong mga magulang. Hindi kayo pinilit ng simbahan. Hindi kayo ipinilit ng inyong mga kaibigan at mga kilala. Kundi ito'y malayang pasya ninyo na kayo magsasama na panghabang buhay. May nararamdamang pag-ibig sa damdamin o wala. Ngayon, kayo ay punong-puno ng pagmamahalan, may nararamdamang pagmamahal, pero kapag kayo nag-aaway na, wala na. Hindi na pagmamahalan doon. Galit, puot, pagkabuwisit. Walang pagmamahal doon. Pero, kahit na walang nararamdamang pagmamahal sa isa't isa, kahit hindi nagkakaunawaan, mananatili pa rin kayo magkasama. Sapagkat hindi ibig sabihin wala nang nararamdamang pagmamahal, ay tapos na rin ang inyong kasal. Hindi. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Kung bakit naman mayroong mga naghihiwalay na mag-asawa at mayroong pamilyang nasisira, alam niyo ang dahilan? Nakalimot sila. Nakalimot sila sa ating Panginoon. Nakalimot sila na bumalik kung saan sila nagsimula. At yung inyong panghabang buhay na pag-asama ay dito nagsimula. Sa bahay ng Diyos. Sa dambana ng Panginoon. Kaya pagkatapos ng inyong kasalang ito, lagi kayong babalik sa bahay ng Diyos. Lagi kayong babalik kung saan kayo nagsimula. Kapag kayo bumalik kung saan kayo nagsimula, yung inyong nararamdaman na pagmamahal ngayon, na punong-puno, nag-aalab, mananariwa yan. Mananariwa. At kapag mayroong mga sigalot na mangyayari sa inyong buhay, susubukin ang inyong relasyon, pag bumalik kayo sa kung saan kayo nagsimula at nanariwa ang inyong pagmamahalan sa isa't isa, mababaliwala na yung lahat ng pinag-awayan. Yun yung magic doon kapag lagi tayong lalapit kay Lord. Bakit kinakailangan lumapit kay Lord? Si Lord ang unang nag-design at nag-decide ng inyong kasal ngayon. Siya rin ang magiging dahilan ng kung paano kayo magsasama. At ang Diyos din ang tutulong sa inyo kung kayo ay magkaroon ng problema. Amen? Sapagkat sasabihin nyo kay Lord, Lord, ikaw naman na may kasalanan nito eh. Ibigay mo sa akin itong babaeng ito. Lord,
Ikaw naman ang nagdesisyon, di ba? Kung bakit si Kimli ang pinili mo para sa akin, so tulungan mo ako. Ikaw ang una na nagdesisyon ito. Ikaw ang unang gumusto. Kaya tulungan mo kami. At tanungin ninyo, yung mga tao na kilala ninyong naghiwalay. Alam ninyo, yung mga mag-asawa naghiwalay. Tanungin ninyo sila. Tanong ninyo sa kanila, nung po bang kayo'y maghihiwalay na at hindi na kayo nagkakaigi, lumapit po ba kayo kay Lord? Lumapit po ba kayo kay Jesus? Kayo po ba'y nagdasal? Hiningi po ba ninyong opinyon ni Jesus? O baka naman ang opinyon lamang ninyo ang inyong pinaghari? Tanungin ninyo kung sila ay nagdasal, nagsimba, lumapit sa Diyos. At sigurado ako, hindi nila kinonsulta ang Diyos. Hindi sila lumapit sa simbahan, hindi sila nagdasal. Sapagkat kung ginawa nila yon, hindi sila naghiwalay. Sapagkat hindi naman sasabihin ng Panginoon sa inyo, Kimli, ang dami mo nang tinitiis na sakripisyo, iwanan mo na. O maiden, ang dami mo nang reklamo ngayon kay Kimli. Huwag ka na magtiis. Bakit ka ba magtitiis? Bakit ka magpapakahirap? Hiwalayan mo na. Hindi sasabihin ng Panginoon yon. Kung anong laging sasabihin ng Panginoon sa inyo, Kimli, hindi ako nagkamali ng pagpili kay Maiden para sa iyo. Maiden, wala ka ng ibang makukuhang lalaki, kundi si Kimli, perfect siya para sa iyo. Yun ang sasabihin ng Panginoon, pagtiisan mo na, hayaan mo na, unawain mo na lamang. Yun lagi ang sinasabi ni Lord. Sapagkat ang Diyos, ayaw niyang masisira kung ano yung kanyang ginawa. Ayaw niyang sisirain o kukontrahin kung ano ang meron siya. Hindi gagawin ng Panginoon yon. Kaya kahit na sa kabila ng mga sakripisyo, sa kabila ng kalungkutan, sa kabila ng di pagkakaunawaan, ang laging sasabihin ng Panginoon, ibabalik kayo sa simula. Ibabalik kayo sa dati para hindi kayo masira. At yun ang gagawin ninyo, Kimli at Maiden. Laging babalik kung saan kayo nagsimula. Amen. Sige na po, tayo tama na.